Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tira mo ka ako yung si Percy ka ako. Magaling talaga ako. Talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita. Basta tabloid. Hataw. Narito ang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Jerry Yap, si Jerry Yap at Percy Lapid. Percy Lapid, hahataw sa balita at komentaryo. Magandang umaga, mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Navenario. Ito po si Peter Talastas. Magandang umaga po at welcome po sa Hataw sa Balita at Komentaryo ni Ka Jerry Yap at ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Mga kaibigan, sa pangalan po ni Ka Jerry Yap, kami po'y muling mag-aanyaya hanggang alas 10 ng umaga sa pagtatanghal ng ating pong palatuntunan. Natatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Lintik po ang kriminalidad ngayon, ho. Kahit saan ka pumunta, may barilan. Sa mga nais pong lumahok sa ating palatuntunan, maging kayo man ay nasa malalayong dako ng mundo, basta't ikaw ay Pilipino, kasali ka dito sa Hataw sa Balita at Komentaryo. Isang oras na pagtatanghal ng ating pong programa. Siyempre, pwede po tayong manood ho at mapakinggan ng live sa pamamagitan po ng live streaming. Ito po'y pansamantala lamang dahil palapit na po tayo ng palapit sa bagong himpilan. Mas pinalakas at mas pinaanghang. Parang pagkain na ito. Teka muna. Parang radyo. Mag-umpisa na tayo. Masyadong kwan eh. Masyadong mahaba intro. Nainip na sila. Diyan lang po kayo. At dito naman kami. Hanggang alas 10 magkakasama-sama po tayo. Ho, tumawag lang kayo sa mga meron pong nais na maisahing papawid. May bahagi ang kanilang mga saloobin. Ano man yan, ho, itawag po ninyo sa ating mga landline 412-0288. Ang text line po naman 0977-342-1644. Humingi daw po ng paumanhin itong si Bureau of Customs Commissioner Bert Air 21 Lina sa mga OFW natin, mga kaibigan. Ang sinasabi niya, ba't siya humingi ng paumanhin? Ha? Yung kanya daw tanggapan eh, hindi na raw ipapatupad yung manual check and inspection na yan, ho. At ipapatupad daw po nila yung mas madali, mas pagagaangin nila yung yung mga bagahe para sa kapakanan ng ating mga kababayang OFW. May paliwanag pa siya na yun daw proposal niya hindi naman daw na naglalayon na puntiryahin lamang yung mga OFW. Yun lamang daw pong mga umaabuso na tulad niya. Hindi kasama yun. Pinupuntirya mo yung abuso eh. Dapat ikaw, sarili mo muna puntiryahin mo. Tama. Nalamin, ano? Oo, hindi ba abuso yung nandyan ka sa customs, negosyo mo nandyan?
bawal sa ano yan, conflict of interest ang tawag dyan. Oo nga. Yung ikaw ilalagay ka sa pwesto na makikinabang ka Yung interest mo. andun ang doon. iyong negosyo kaya business interest mo. Well, Oo. mga kaibigan, pag-uusapan po natin yan, ha? At nandyan din po, formal na sa Lunes po, mag-uumpisa na yung mga kagawad ng PNP na silang magmamando ng trapiko sa EDSA. Para bang sa EDSA lang matrapik, ha? At wala na silang pakialam sa Rojas Boulevard. Oo. Wala na rin silang pakialam sa Commonwealth, sa Coastal, Coastal Road Taft Avenue, lalo na. na tinatambayan ng mga mangingikil na MMDA. Para bang wala na tayong pakialam sa Quezon City sa mga yung mga malalaking karsada sa Metro Manila. And bueno, tignan muna natin. Wala namang masama kung bibigyan natin sila ng pagkakataon muna, no, ha? Pero alam mo na ang raw kasabihan ng mga Pilipino, Ningas Kogon. yung pagkahaba-haba man daw po ng prosesyon sa simbahan din ang tuloy. Sa kikilang din ang Sa umpisa, okay. Sa kikilang din ang bagsak. Pagka dating ng na makalipas ang ilang oras, alam ninyo, syempre, sino ba ang hindi nahulog dyan, di ba? Sino ba ang humawak sa palayok na hindi raw naulingan? Punong-puno tayo ng kasabihan, eh. At bilib ako sa mga Pilipino dahil ang mga kasabihan natin bagay. Nako. Di ba? Bagay sa atin. Oo. No? Kasabihan na. Para saan pa yung kasabihan? Pag Eh, tapos kasi- na, saka lang naaalala yung kasabihan, di ba? Oh, Oo. lahat may kasabihan, eh. Oo. Oo. Kasabihan. Para bang si Mison sa Bureau of Immigration. O anong kasabihan kay Mison? Kasabihan. Ang kasabihan dyan, wala raw tutang na ulol. Aso lang. Sa Ah, edad diba? ba ni Mison aso na siya? Jesus Maria Josep. Ano? Alamig yan eh. Ito ba Matindi, kamag-anak ni Freddy Aguilar? Oo nga, ano. Dapat naging party list representative yan si Mison eh. Ay, Ano yung sektor niya? Konti Sektor ng DOM. na dumadakila kay Rizal, eh. Mm-mm. Ngayon, mabibilang mo sa daliri ang mga Freddy Aguilar at saka mga Siegfried Mison ng Bureau of Immigration. Dahil ang kabataan daw ang pag-asa ng bayan. Nako. Ha? Ibig sabihin nung anak, kana. Pag binilip- Ano? Binaligtad niya yung anak pag ka na biniliktad daw. mo, kana. At katakot-takot po ang pagpasok ng mga sa bansa natin. Diyan pa dumadaan sa Ninoy Aquino International Airport, eh. Ang paalala lang namin, kung dadaan kayo sa Ninoy Aquino International Airport, anumang terminal yan, sisiguraduhin nyo lang na wala kayong kasong libel Ay, oo. na nakapending. Kasi po, dyan sila mainit. Ngayon, sa mga may kasong libel. Kaya si Jerry F. nahuli dyan, eh. May kasong libel, eh. Pero, yung pong mga restricted nationals, Mm-mm. o kaya mga tao, mga dayuhan na restricted nationality na pumasok dito sa ating bansa, katulad ng mainland China, mga ganyan, di ba? Mga Taiwan, di ba? Ng mga walang proper documentation o kaya walang mga visa. Kahit pa may visa yan, restricted pa rin yan. Eh. Oo. Kahit sabihin mong group tour yan, ipasok mo dito yan, abay restricted pa rin yan. Wala nga gustong mag-sponsor, sa mga Bombay, sa mga Bombay. Walang gusto may mag-sponsor dyan ng group tour. Hindi naaalis,
Oo. Magtatago na rito eh. Tatago na yun. Yung mga Chinese, ganun din, di ba? Na Tatrabaho mainland. na. Katulad ngayon, no? Sandamakmak ang mga pumapasok dito, kaya paldong-paldo na naman ang bulsa ni Rico Pedrialba. Tuloy-tuloy pala ang kambingan ito. Ang kambingan sa naiya. Nung araw yan, eto, bali ba, immigration, speaking of immigration, alam ba ninyo na meron 3 yatang opisyal o 4 ng mga dating opisyal ng Bureau of Immigration ang kinasuhan? Oo. Sinampahan na ng kaso sa Ombudsman. Sinampahan na sa Sandigan. Sa Sandigan Bayan. Ombudsman ang nagsampa. Si Mission naman, sinampahan si Valerie. Bakit hagdanan ba si Valerie? Sumampa siya ron eh. Yun Eh, naman ngayon ang po. sinasampahan niya. Ngayon, sinampahan ng kaso. Ito, matandaan ko, sinulat ko pa ito eh. Dito nataranta si Roy Almoro nung araw eh. Nung banatang ko sa column yan eh. Akalain mo yung yung terorista na wanted ng Amerika Vietnamese. na nahuli dito. Dito nahuli, nakakulong yun. Akalain mo patakasin nila. Naku. Kaya ngayon, nakademanda po sila, wala na sila sa pwesto. Yun ang mahirap. Wala ka na sa pwesto, Demandado ka pa. baka maaresto ka pa. Di ba? Magpipiyansa ka ngayon. Ito mga opisyal na ito, sila dating Associate Commissioner o Intelligence Chief yata siya nung araw, nung panahon na yon, si Teddy Dilarmente. Ang asawa niyan, konsehal sa Quezon City. Oo, tama. Si Beth Dilarmente. Si Teddy Dilarmente, dating bata ni General Berian. Nung araw sa Nika. Nika ba yun? Nisa Nisa pa nung nun. araw. Ayan, Teddy Dilarmente. Si former Congressman Roy Almoro. Yan po dating congressman ng Laguna. At naging Associate Commissioner ng Immigration. Yun. At kasama po yung kapatid ni dating Commissioner Alipio Fernandez na si Alex Fernandez. Ayan po mga kaibigan. Kasi pinatakas nila Naku. yung Vietnamese. Akalain mo, nakakulong yun. Pagkatapos, biglang-bigla nagkaroon ng deportation order, kamukha ng ginagawa ni Mission ngayon, di ba? Yun doon sa kaso ni Wang Bu. Nakasuhan yun, di ba dapat similarly, hindi man terorista itong si Wang Bu, kriminal pa rin ito. Crime lord eh. Pareho lang yan ang nature ng kaso niyan na dapat i-deport. Ito naman baliktad. Yung si Wang Bu, dapat i-deport, ayaw i-deport ni Mission. Dati. Kung hindi pa nagkaroon ng investigasyon, Hindi niya pa i-deport. hindi madi-deport yun. Gaano karami yan? Ang dami niyan. Yan lang yung alam natin na kaso. Hindi nabubuko. Yung hindi pa natin alam, wala yun. Bulag na bulag tayo doon. Pero ito, kumbaga, kitang-kita mo na Ba't wala man lang moto proprio rito na ini-exercise ang ombudsman? Hindi ba inimbestigahan ng Kongreso yan? Ano kaya recommendation ng komite ng Kongreso dyan? Wala silang nilabas eh. Hindi na importante yun. Kung ang pag-uusapan natin moto proprio. Bakit kailangan magrekomenda pa yung mga hindoropot na yan? Meron silang authority na pwedeng exercise. Kamukha ng sinasabi nila ngayon sa DAP. Kaya si Noynoy daw tsaka si Abad iimbestigahan nila. Dahil meron silang kapangyarihan kung tawagin moto proprio. On their own, pwede sila magsagawa. Ito, hindi pa natutuyo yung issue tungkol dyan kay Wang Bu. Ba't walang ginagawa ang Office of the Ombudsman para imbestigahan si Siegfried Mission? Ito
At kamakailan lang, 100 Bombay. Kung tawagin noon ng immigration yan, trabahong katarantaduhan na yan, yung illegal na trabaho nilang yan, ang tawag nila pagka Bombay ang pinupuslit nila, ang ini-smuggling nila, Human smuggling. Bombay, ang tawag nila diyan kambing. Kambing. Yan ang ano nila, ang tawag nila diyan. 100 Bombay Dami nun. pumasok sa NAIA Terminal 3. O, ni wala nakakita eh. May sa bulag. Yan lang nakita. Mga parang mga invisible Invisible. na pumasok sa bansa. Pero on record. Wala bang nakaamoy? Yan. Hindi ba Sa lakas naamoy? ng amoy nun, hindi nila naamoy. Hindi naamoy. Yung pa nga eh. Hindi ba? Oo. Eh ngayon po mga kaibigan, alam ba ninyo ang bayaran yan? Diyan nagtamasa si Rico Pedrialba eh. Kaya gustong-gusto ni Mission yan eh. Kasi matagal nang walang yayan. Nung araw pa yan, human smuggling na lakad niyan. Trabaho niya. At saka yung 5-6 sa immigration, yan ang may hawak nun eh. Pala niya. Yan pong si Rico Pedrialba, binulgar ko na yan dati. Tungkol nga dyan sa human smuggling ng mga Bombay. Panahon nito ni Gloria eh. Ngayon, eto kamakailan, nakapasok na naman 100. Isipin mo, isang eroplano yun. Wala nakakita. Ganun karami. Halos isang eroplanong Bombay yun. Ano raw, student visa raw yung mga yun. Pero hindi ako naniniwala kasi ang balita natin, meron silang visa na makapasok dito na kinuha sa ibang bansa. Hindi sa India. Hindi sa konsulado natin ng India nanggaling yung visa. Ganyan naman talaga ginagawa nila kasi hindi sila issuean ng visa eh. Kung wala ka naman talagang kapasidad na Mag-aral dito. hindi yung mag-aral, mga ibang bansa. Hindi mo kayang tustusan. Kaya hindi ka makakakuha ng anong tawag nito? Visa, mahirap, napakahirap. O doon ang ginagawa nila sa ibang bansa, pupunta sila. Yung maluwag, o kaya makakalusot sila. Halimbawa, Indonesia, ganyan. Dadaan muna ron bago papasok dito. May mga kasabwat din na immigration. Dito talaga yung kasabwat nila kasi sindikato na yan eh. Human smuggling yan eh. Meron pa nga yung ginagawa nila, yung baboy-baboy. Yung ibang passport, papasok dito. Pagkadating dito, ibang passport nang gagamitin, papunta naman Canada. Mga Chinese naman yan. Mga Chinese. Yan, racket din yan sa immigration. Pero yan, si Rico Pedrialba na paborito ni Mission ngayon, siguro lakas magdala ng pera. Nabasa ko kanina sa column ni Jerry Yap. Ang bayaran daw 50,000. Ewan ko, ba't bigla yatang nagmura ang bayad? Wholesale siguro. Package deal, wholesale. Sa 100 tao yun, di 5 milyon yun. Ako hindi ako naniniwala 50,000 lang yun. Kasi binulgar ko na yan nung araw sa column natin na ang bayad dyan na tinatanggap ni Rico Pedrialba nung araw, 200,000 Anong kada taon ulo. pa yun? Kada ulo. Imposible naman mag-depreciate yan. ang brilyante, pwede mag-depreciate. Pero yung human smuggling, hindi pwede. Diba? Ang presyo ng human smuggling, hindi pwede. Baka, times 4 yun. Yung 5 million na yun. 20 million yun. Sa 100 katao. Lahat po ng mga supervisor doon, mga naka-assign sa airport, meron silang intelligence monitoring dyan. May monitoring unit pa dyan ng immigration Iba pa yung intelligence Iba pa rin yung mga kung ano-anong supervisor. Ba't wala lahat alam yan? Eto, pumasok habang si Mission naglalaro, habang si Valerie Concepcion nilalaro yung 2 Holland.
ni Mison sa Amerika. Huli na. Habang kumakain ng bibingka. Ha? Habang si Mison po, yung dalawa niyang holin, pinaglalaroan naman ni Valerie Concepcion. Alam mo na yung mga bata, mahilig maglaro yan eh. Oo. Di ba? Oo. Ganun po, mga kaibigan. Balik tayo ngayon dito sa Bureau of Customs. Yan. At saka dun sa traffic, pag-uusapan din po natin yan. Humihingi ng apology si Si Lina. Bert Lina. Dahil daw po sa naging resulta nitong nitong balikbayan na random check sa mga balikbayan boxes. Sinasabi niya ngayon sa paliwanag niya na yung daw proposal was not intended to target OFWs. Hindi raw po yun ang puntirya. Kundi yun daw mga umaabuso sa practice ng pagpapadala ng mga balikbayan na boxes na naglalaman ng mga kung ano-anong smuggled contraband o kontrabando. Katulad ng mga baril o kaya mga illegal drugs. Ang masakla po, nung tanungin siya, may nahuli ka na ba? Nako. Sabi. Wala pala eh. Wala nasagot eh. Ibig sabihin, napanaginipan niya yun. Naginip. Gising, nagahinip ng gising. Kinikinitan niya. Ibig sabihin. Humanga ngayon ng mga senador. Bakit? Humanga kami sa panaginip mo. Technicolor ba? Kasi colored eh. Kung mga naginip ka, technicolor. Oo. Tsaka HD na ang panaginip ngayon. Tsaka may intelligence. Naka-Blu-ray. May intelligence pan dyan eh. Oo. Anong ginagawa ng intelligence pan mo? Hindi mo nalaman yan. Di ba? Oo, tama. Saan mo ginagastos yung intelligence pan mo? Pag pinatalakay natin kay Peter ang customs, Patay. Durog. maluluma tayo. Oo. May intelligence fund nga naman yan. Tama. Pero walang intelligence. Walang intelligence. walang nakita. Walang nakita. Panaginip pang nakita eh. Bawlang kristal. Hindi, sa madalit sabi po, di wala na ito. Itong Bakit na yan? tungkol sa mga balikbayan. Oo. Kasi nabuko na eh. Oo. Nabuko na ito ay diversionary tactic. Ayan. Meron pinagtatakpan. Ito po ay smoke screen. Kumbaga, ibig nga sabihin, meron siyang agenda na iba. Unang-una, marami tayong makikinabang ako rito. Bakit po? Siya makikinabang eh. Oo. Dahil pagkaho yan, umigpit ng umigpit, siyempre maiipit ang bagahe ng mga ng mga OFW, magrereklamo laban dun sa mga forwarding companies, laban sa mga consolidator. Oo. O di masosolo niya. Sa kanya pupunta. Sus Mario. Kasi pag sa kanya, walang inspection, walang random check. Ayun. Hindi ba? Sasabihin mong yung abuso, ikaw yun eh. Oo. Ang katunayan, inireklamo si Line Oo. ng isang intelligence officer sa airport. Yung intelligence officer na yun, nakahuli ng mga bagahe na yung kontrabando, Oo. ang laman sa airport. Pagkatapos, pinaimbestigahan niya. Oo. Yun ang ikinagalit sa kanya ni Lina. Oo. Ano ginawa ni Lina kung hindi abuso? Oo. Aba, i-designate yung tao sa kubeta Naku. para maglinis. Naku po. Gago yun, no? Tinanggal siya sa intelligence office at inilagay siya sa comfort room division. Ginawan janitor. Oo. Janet. Tinanggal ho siya sa intelligence division. Anong janitor? Tagalinis ka ng toilet. Doon ka lang. Toilet manager. Uy, violation sa civil service yan, di ba? Yun na nga. Wala naman takot yan eh. Yan si Lina eh. Paano? Alam niya, malakas siya. Eto ngayon. Alam niyo ba na merong isang... Eto yung balikbayan na yan, wala yan eh. Kasi po, kung makapag-smuggle ka man dyan, konti lang eh. Sabihin na natin kargahan na yan.
Ang tanong, Pabango lang yan. hindi. Trabaho mo pa. Oo. Di manghuli ka. Mm. Tama. Hulihin mo muna. Katulad niyan, tinanong ka kung may nahuli ka na, wala pa pala. Dahil kasi napanaginipan mo lang. Yung sinasabi mo. Tsaka ang sabi niya, di ba, ginagamit sa gun at saka drug smuggling. Nung tinanong siya, gano'n na ba karami yung insidente ng gun and drug smuggling sa Balikbayan Boxes? Walang sagot. Zero. Blanco. Mm. Kaya yun, matinding pakulo yun para ilihis Oo. ang atensyon ng tao sa talamak na nangyayaring smuggling sa kanyang tanggapan. Oo. Ha, mga kaibigan. Bakit to? Kasi ang opisina niya nakasulat tanggapan Tanggapan. Tagalog. Tanggapan. Dahil tumatanggap. Tanggapan. Tanggapan yan. ng Tama, commissioner. tama. Ganon. Lahat tinatanggap nila. Oo. Ha? Diyan sa tanggapan ni Bertlina. At sa tanggapan naman, ang ng human smuggling, doon naman ho, ang tanggapan ni Siegfried Mison Oo. Mahirap May palang tanggapan Tagalogin, no? sa Intramuros. Oo, may Yung tanggapan office, din yun. tang- Puro may Tanggapan. mga tanggapan sila Oo. Dapat ginagawa ng Tagalog yan Oo. Yang opisina. Kasi kawawa naman yung English. Oo. Ha? Nagmumukhang kurap yung English. Oo. Pag ginamit mo sa opisina ni Bertlina at saka ni Mison, pag nilagay mo yung Office of the Commissioner, Oo. parang anomalous yung English na office. Tama. Gawin na ho nating totally Pilipino naman tayo. Oo. Para mas maliwanag, gawin nating tanggapan ni Bertlina at tanggapan ni Siegfried Mison. Hindi ba? Oo, tama. Mas makatotohanan pa, no? Mas bagay. Sabi ko nga sa iyo, ang mga kasabihan sa atin, bagay sa atin. Oo. Di ba? Tama. Hindi ka mukha sa iba Yung kasabihan na yon, isang yun, paalala sa isang tao para hindi maging gabay niya upang hindi siya magkamali sa buhay niya, di ba? Oo, tama. Katulad si Mison, Oo. ang kasabihan kay Mison walang tutang na ulol. Ha? Aso lang. Oo. Oh. Oo. Para sa atin sa Tondo, hatong. Oo. Ang kasabihan dyan, ng mga kumare at kumpare natin dyan. Alam mo naman sa Tondo, ang dami mong kumare, ang dami mong kumpare. Oo. Kaya nagkaroon dyan ng kasabihan na kumari man daw at padadali ay masarap pa sa atay ng pagi. Di ba? Ang ganda Taga-Tondo talaga, alam niya na. Aba, ang daming musician dyan sa Oo, Tondo. dami, oo. Dahil uso dyan ang toro tutan. Mga membro ng orkestra. Anong tawag ba dun sa malaking tinuturotod ng musiko? Doon ba sa Gawilo sa Minya, marami rin yan, ano? Oo. Di ba, no? Marami na yan. Ba't gano'n sa atin? German daw, may foreigner. Chairman pa raw. Yun ang Yung mga kasara. kagawad Ano, no? Yung mga kagawad, tsaka chairman. German, akala ko German. Ay, talo-talo. Oo. Sabi ko sa'yo Matitindi Ano to pa. barangay scandal yan Hindi ka magmimintis, uso yan doon. talaga. Oo. Mare pare. Oo. Kaya nga, may kasabihan nga, di ba? Oo. Ayan, huwag niyong kalilimutan, pag nagawi kayo sa Tondo. Oo. Kumari man daw at padadali ay masarap pa sa atay ng pagi. Kaya ingat ka dyan. Kumusta na si Kumari? Yan. Patay ka na. Oo. Ingat ka na rin. Mare, kamusta na si pare? Oh, Ayan, ganon. oo. Yun nga kakilala ko, di namatay. Yung Patay. kumpare. Yung asawa ngayon, pinakremate Oo. inilagay sa garapon. Mhm. Dumating ngayon yung kumpare niya. Oo. Ang sabi nung kumpare, kumare, pasensya ka na. At hindi man lang ako nakadalo dun sa nung namatay si kumpare. Yan. Hindi bali niya. Kumusta naman na niya? Hindi, kinremate. Nandiyan.
Ganun ba? Mga kremita. Abo na yun. Tapos sabi nung kumpare niya, Mare, meron ba kayong Milo dyan? No? Oo. Gusto mo bang kape? Sabi nung kumare. Oo. Sabi nung kumpare niya, Milo, meron ba kayo? Oo. Milo. Di kumuha ka na lang dyan. Andyan lang kumuha. Oo. Di nagtimpla. Timplas yung Milo. Umupo siya ulit doon sa ng kumare niya, sa harap ng kumare niya. Oo. Ininom niya ngayon yung Milo. tinimpla niya. Oo. Pag inom niya, sabi niya, naidura niya. Sabi niya, sabi, ang pait naman ito. Mare, luma na yata itong Milo nyo. No. Saan ka ba kumuha? Doon sa garapon. Tarantado ka pala. Abo ng kumpare mo yun. Nainom yung abo. Oo. Nabalik tayo. Dito sa Balikbayan Boxes. Oo. Ito, lumalabas na talagang wala ito eh. Ang kailangan lang natin, mag-function tayo. Oo. Gumana kayo. Ha? Kasi wala kayong ginagawa. Tignan ninyo ang sasarap ng buhay ng mga opisyal ng gobyerno natin. Si Francis Tolentino nga, yung kapal pa ng muka eh. Oo. Nandiyan ka pa. Wala ka nang gagawin, nandiyan ka pa. Oo. Ba't di ka pa nagre-resign? Oo. Ikaw pa nagle-lecture dun sa mga sa mga pulis na magmaman ng traffic, di ba? Oo. Ang iniintay po ng tao, yung resignation mo. Oo. Tama. Maliwanag na yan na wala kang Wala yung ka silbi. failure ka, Bigo. failure. Oo, wala. You're a failure. Ha? You're a bulls. Ano naman? Yan. Tayo marunong mag-English. Nangyari yan. You're a son of a... Nung mag-traffic siya, yun na. Finish, no? Ayun Finish na siya. Finish eh. Yung pagka-traffic niya, yun yung Yun ang tuldok nakasama. Tinuldukan Pagkatapos yung na karir niya mag-traffic, yun, pinalitan ni MMDA. Pagka pinalitan ng ganon, itinanggal na sa'yo yung power. Oo, Wala ka na. Wala, resign ka na. Wala ka bang pakiramdam? Kailan ka ba nagpa-injection Yung ng pampamanhid. pampamanhead? Ha? Sa ospital. Sus Mariosep, mga kaibigan, kung ako yan, lalayas na ako eh. Oo. Bali ba, meron pa namang petition, signature campaign, Oo. na hinihiling ang resignation mo. Ito na ang tamang pagkakataon. Ayun, yung petition na yun, online yun, worldwide yun, nakakahiya, no? Para malaman naman natin na yung pagkandidato mo, hindi puro kapal ng mukha ang puhunan mo. Meron ka rin konting kahihiyan. Kunyari may delikadesa, kunyari. May konti pa. Kasi ang tapang mo eh. Oo, tapang na. Sa kabila ng mga pinagbuhol-buhol mo yung traffic Ang gulo. Ha? Ang galing mo pala magbuhol eh. Dapat ang trabaho nito yung gumagawa ng abakay. Abay, akala mo nagkabuhol-buhol ang Metro Manila. Oo. Hindi ba? Tama. Wala na eh. Ang pinakabata mo sa araw-araw, eto, maaga ka nga alis sa bahay mo. Magreserba ka na ng 3 oras. Naku po. Kung papunta ka sa pupuntahan mo, saan ka man pupunta. Kung dito lang yun sa Metro Manila. Wala na yung solusyon eh. Ngayon, merong ginagawa sila dyan na ito nga pulis ang mga itinalagay, si Highway Patrol. Oo. At saka katuwang nila yung DPWH. Ewan natin kung magiging epektibo yan. Ang pamamahala naman, para maging epektibo yan, huwag mong haluan ng katarantaduhan. Tama. Kasi ang anumang bagay na haluan mo ng katarantaduhan, wala na mangyayari dyan eh. Paano magiging effective ang MMDA nung panahon ni Tolentino? And daming naghambalang na vendor. Naku po. Tapos wala kayong ginawa kundi parahin lang yung mga sasakyan. Kahapon lang, pagagaling natin dito, Oo. pinapara ako nung gagong MMDA. Oo. Isipin mo, yung linya ko, Oo. yung karsadang dadanan ko, padiretso pakaliwa. Oo. Di ba? At may pakanan din. Nasa gitna ako ngayon. Oo. Although may araw nga ng pakaliwa doon, Oo. May dumiretso ako. Bawal ba yon? Hindi. Tama yung ginawa Tama. mo. Hindi naman, wala namang kasalubong yun na pag ng direksyon, kundi, One way. Oo, isa lang eh. Itong lane namin,
ang maggogo ng pakaliwa at padiretso. Tama. Hindi ba? Mm. Mali ba yung ako dumiretso, nandun ako sa may pakaliwa? Mm. Nasa ano ko outer lane. Hindi inner lane ito. Oo. Outer lane, dalawa yata o tatlo yung linya na meron pakaliwa. Oo. O naka-aro. O nandun ako sa pinaka Labas. gitna nung karsada na. O yun lane although may pakaliwa, dumiretso ako. Oo. Ang masama nun, yung nandito sa kanan ko, ang kumaliwa dahil padiretso siya. Oo. Ngayon, kung ako pakaliwa, dumiretso ako, walang masama doon. Oo. Maliban na kung ako nasa inner lane siguro. Mm. Hindi ba? Tama. Nandun ako sa tabi ng island, pakaliwa, diniretso Dumiretso ko. ka. Doon, mali ako. Oo. Sabi ko sa kanya, bakit, kako? Wag mo niyong gagamitin yung karsadang yun. Ba? Yung ano na yun. Dahil pakaliwa yun. Oo. Sabi ko, yung kabilang kantong pinanggalingan ko, Mm. wala na kaming madaanan. Tama. Isa lang ang pakaliwan linya ron. Lahat kumakaliwa, isang lane na lang ang dinadaanan namin. Oo. Ubod ng traffic bago ako nakarating dun sa, dun sa pinapara. Wala naman silang gagawin, paparahin ka lang. Oo. Mm. Kung magkakapera sila sa'yo. Penge. Kung hindi, pag naalatang Umaalma ka. Ba? singhal ka agad ang inabot dahil ang tagal ko eh. Oo. Sabi ko, bakit ka ako? Oo. Ano yun? Oo. Hindi, wag mong gagamitin. Ano magagamitin? Kalsada yan. Kasi kasuhin nyo yun, kako. Oo. Di ba? Ang daming katarantaduan eh. At saka ngayon, usong-uso, yung mga traffic enforcer, Oo. palibasa, takot na silang makuna ng cellphone, Video, oo. Oo. ng video. Gumagamit na sila ng mga drug addict. Oo. Siyempre, makakapal na ang mukha niya, pati wakal na yan eh. Mm. Wala nang iniisip na kahihiyan yan eh. Man- Mahuli man yan, wala yan eh. Wala. Ano pa hihiyain mo dyan eh? Kahiya-hiya na yan. Oo. Di ba? Yan ang bawat dumaang jeep, hihinga nila. Mm. Ang dami niyan dumadaan sa tigli 5 piso, lahat yan hinihingan mo. Naku. Bus, ganun din. Yan ang sindikato nila. Ngayon, kaya hindi naging effective si Pangingikil. Francis Tolentino. Pangingikil ang inatupag eh. Dahil ang talagang Trabaho mission, yung ang Pangingi. mission na ginawa niya, Oo. yung yung paano sila magkakakwarta eh. Tama. Kahit sa anong paraan eh. Hindi para ayusin yung trabaho, no? Hindi para magayos ng trabaho. Sayang. Di ba nga dyan sa rotonda ng Pasay, Oo. araw-araw dinadaanan natin 3. Oo. Mm-mm. Hindi ba nakikita mo doon, traffic na traffic yun, magmula pa lang sa may Roas Boulevard. Oo. Hanggang doon sa may, sa may ilalim ng LRT, sa mismong rotonda ng Pasay. Mm. Paanong gagalawan traffic dyan eh? Nandyan yung mga jeep. Isipin mo yung jeep, bumabalagbag dito, sa may kanan, kung papunta ka ng monumento, ang direksyon mo, dito sa kaliwa, nandito yung mga gagong traffic enforcer na local enforcer Hindi at saka nakikita. MMDA. Hindi nakikita yun. Ang inaabangan, yung sisitahin. Oo. Medyo ano ka ka lang ng napadaan ka lang ng konti sa guhit, Oo. sisitahin ka na, Ang basketball, pahihintuin ka na. Tapos meron Tabi, silang tabi. area doon na maluwag, hindi ba? Na hindi nadadaanan ng sakyan. Pwede mong itabi yung sasakyan. Babakalang ka eh. Pero yung mga bus at jeep doon, hindi nila nakikita yun. Tabi-tabi nila yun. Naka-terminal, illegal terminal. Ay, paano? Oo. Doon nangungulekta si Moti Arceo eh. Mm. Yung konsuhol ng Pasay eh. Naku. Ang tagal ng konsehal niyan, ano? Hindi, dating konsehal yan eh. Mm. Oo. Konsuhol. Ngayon, Konsuhol. traffic Kung asar. yan tatakbo ngayon Oo. Talo. sa Pasay, mananalo. Oh. Sa dami ng kwarta. Mamimili ng boto. Yan ang yan ang namayagpag silang mag-ama. Mm. Yan ang nagtamasa ng gusto sa sa illegal terminal eh, illegal parking. Mm. At saka yung mga yung mga jeep, yan no. Lahat ng illegal terminal sa buong Pasay, Oo. pati Mall of Asia hawak nila. Mm. Yan, 'Di ba? yan pala ang idol ni Ligaya. Ito si Moti kung maka-arte, akala mo. Yan naman Kala mo marangal na tao, no? Sa Maynila, Oo. nagpasiklab si
Sino? Yung kumpare mo, si Isko. Gunggong din eh, no? Nag-traffic star na naman. Traffic na naman. Oo, doon sa Quiapo. Panay naman ang kaway sa mga pasahero habang nagta-traffic. Gawin mo yung sinasabi ng ex-PG, yung Highway Patrol Group. Aalisin lahat ang mga street vendor. Magagawa mo sa Maynila yan. Ayan ang tanong, kung kaya niyang gawin yan. Hindi para mo Di siyang ba? pinatay. Hindi, may mga masasagasaan siya. Eto Diba may hawak dun eh. Oo. balikan muna natin tong customs. Hindi ba kung meron mga smuggling dyan, ang trabaho talaga ng custom ang huli. Oo, tama. Hindi ba? Kasi kailangan siguruhin mo na makukolekta mo yung Revenue. dapat na kolektahin. Pangalawa, sisiguraduhin mo na hindi makakapasok dito ang anumang bagay na ipinagbabawal. Oo. Naghahanap ka ng maliliit na yun sa mga balikbayan boxes. Kawawa na. How much more kung yung ang ini-smuggling hindi balikbayan? Oo. O katulad niyan. Container na. Hindi, yung balikbayan boxes nakalagay naman sa container yun eh. Oo. Consolidated yun eh. Oo. Parang yung consolidator na pinagpapadalan mo nun, pinupuno niya rin yung container. Pupunuin niya ng laman ng puro balikbayan yun bago nila i-ship yun. Di ba? O dito sa atin. Ibig ko sabihin, yung smuggling, halimbawa, mga dinideklara nila general merchandise. Oo, yan. Usually, nandyan ang smuggling eh. Ngayon eh. Yan ang malakas ngayon eh. Yung mga tawag? Merchandise. At sino ba nagsabi sa inyong hindi dumadaan sa x-ray yan? Lahat naman talaga dapat idaan sa x-ray yan. Dahil ang customs ay may biniling malalaking x-ray Oo, machine. naman nun. Yung container ang dinadaan doon sa Malaking x-ray machine. oo. Ngayon, hindi naman yan ang problema sa custom eh. Kasi may lagayan doon sa x-ray eh. Yung hindi dadaan sa x-ray, yun ang problema. Hindi, kahit ba idaan yun eh. Wala nakita. Para mapakita nilang dumaan sa x-ray, didaan mo. No ngayon, kung may makita ko, Kunyari, wala. alam mo naman yung pera, nakakabulag yan. Di ba? Ngayon, di lalong nangyayari yan sa mga ganun. Oo. Bakit dito ka nakapokus sa balikbayan? Paano iniiwasan nila? May pinagtatakban sila. Eto, babanggitin ko mga pangalan ng mga totoong smuggler na dapat tinututukan nitong si Lina imbes na atupagin niya yung katarantaduhan dyan sa mga balikbayan boxes na yan. Lista mo na yan. Mga kaibigan. Eto, kayo, baka hindi nyo alam ito. Ito yung mga dati na pong mga smuggler. Yung iba dati na, matatagal na dyan. Hanggang ngayon nagtatrabaho dyan. Katunayan yung Manny Santos, tuloy yun Oo, tuloy-tuloy yun. Yung Manny Santos, yun yung umarap sa Kongreso, di ba? Oo. Alam na smuggler yun. Oo. Smuggler Nagpapanggap na broker. Ang daming kabayo niyan. Bakit ni ang BIR hindi maano yan? Mahal. Hindi habulin. Hindi nila maimbestigahan. Hindi ba? Dapat. Ito ang mga pangalan ng smuggler. Pagdating sa balikbayan box, meron talagang smuggler. Ang problema kay Lina, hindi niya inuhuli. Sino yan? Ang pangalan po niya, number 1 smuggler ng balikbayan boxes, etong si Jaime Uy. Yan. Tama. Jaime Uy. Tandaan po ninyo Ana Uy. Alam mo ba kung ano pangalan ng kanilang kumpanya? Season Garment. Ibig sabihin, nagpapanggap na balikbayan, ang ini-import nito, na smuggling, mga kaibigan, mga damit. Sino ngayon makapagsasabing walang hindi kargad? Yung palang kontrabando na yun eh. Oo. Hindi ba? Oo. Lahat ng cellphone. Meron nga Yan. Si Jaime at saka si Ana Uy. Mga kaibigan ng Season Garment. Ito, tapatan tayo. Ito ba, alam ba nung iba nagsasalita riyan?
bla 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 bla. Wala naman kayong binabanggit na pangalan. Oo. Eto, babanggitin natin. Kopyahin nyo na. Oh. Lahat ng cellphone at mga tablet, ha? Yung iPad yun, di ba? Mga gadgets, ha? Gadget siya, high-end mga yung mga Malalaking Electronic. brand. Oo. TV Mm. galing Singapore at Hong Kong. So madali mong matetrace eh. Yung mga kargamento na nakapangalan sa season garment Oo. na nanggaling sa Singapore, paimbentaryo mo. Gaano karami ang dumating na kargamento niyan na ang ginamit na kumpanya season garment. Oo. At saka ang consignee, broker, itong Jaime at saka Anaoy. Sige nga po. Tignan nyo lang sa computer, malalaman nyo kaninong section dumaan ito. Ito ba'y dumaan sa tamang section o pinatalon? Pinatatalon. Oo. Yan ba nagbayad ng nagbabayad ng karampatang buwis? Yan ang laman eh. Garments kunyari, tapos electronics. Tignan mo. Singapore tsaka Hong Kong. Front lang nila po yung mga balikbayang box. Tama. Alam mo ba kung sino bilas ito, Nino? Nino. Isang Malacanang official. Bilas. Pala, no? Hindi ko lang alam kung kilala to ni Edwin Lasierda. May tatanong ka na niyan, Ros, sa Malacanang, sa press con. Pakitanong mo lang kay Lasierda, meron mo ba kayong kilalang Jaime Uy at saka Ana Uy na nagpapatakbo ng kumpanyang Seasons Garment na nag-i-import dyan sa naku, sus Mario, kami pa paglalalakan ninyo? Tarantado ba kayo? Hoy, pag narinig ni Joey Awatin mo Salgado nga ako. yan, nako, babanatan yan si Edwin. Sino? Gaya Hindi bali na yun. Wala naman silang kwan eh. Mm-mm. Eto, mga kaibigan, gusto nyo pa ng pangalan? Oo. Abangan nyo kolumn ko sa Lunes na lalabas sa Hataw. Doon na natin susundan. Etong mga detalye tungkol dito. Binigyan ko lang kayo ng patikim. Tikim lang yan. Jesus Mario Josep eh. Hindi tayo yung Team Biyernes Anya. Dyan? Tarahan sa kosto. Wala yun eh. Wala naman detalye yun eh. Wala. Di ba? Wala. Ano yun eh, kumbaga underground economy yun eh. Hindi, talagang na yun doon. Kalakaran na yun doon. Cellphone Sino na ba hindi meron. nakakaalam nun? Lahat alam. Ang tanong, sino? Yun po eh. Ito ang detalye. Oo. May pangalan ng kumpanya, may pangalan ng tao. Oo. Ang gagawin na lang, kung ayaw ni Lina, ikaw, Pinansikiwatari, Cesar Purisima, pacheck mo. Tama. Di ba? Ano ginagawa ng Si Kim Henares ka mo. run after the smugglers? Kuno. Oo, tama. Si Kim, kung ayaw ninyo, makialam ka rito, Commissioner Kim Henares. Oo. Hindi ba? Sapagkat ito, pandaraya sa buwis ito, unang-una, Kinang nawawala sa... yung mga nagpapasok na yan, ang dapat na mag-imbestiga dyan, BIR eh. Tama. Sila ba nagbabayad ng karampatang buwis? Ang yayaman, kamukha si Manny Santos. Hindi ba? Tayo na nga eh. Ang daming kabayo niya, no? Pinupustahan niya. At marami rin kinakabayo. Naku po. Si Mison, walang kabayo pero may kinakabayo. Hinete ba si Mison? Ewan ko doon sa damuhong yun. Sota yun eh. Ha? Sotang bastos. Chota. Ayan po ha. Ano pa ba? Meron pa ba tayong kwan? Patikim lang yan ha, sa smuggler. Tayo yung criminality ha. Abangan ninyo yung column natin Monday sa Payagang Hataw. Mababasa nyo, nandyan din ang column ni Kajeriap, di ba? Oo. Alam nyo, number 1 niyang hataw eh. Oo. Pag umataw, talaga may tama. Oo. May latay. Bubukol talaga. Ha? Kaya nga yan, pinasasamsam sa Maynila yan eh. Oh,
Ayaw nila. Ang utos ni Erap, oy, gastusan nyo yung ataw, bilhin nyo yun, ha? Oo. Lahat ng kopya. Huwag kayo mag-iwan pagka nasa palengke yan. Dito lalo na sa City Hall. Naku, mababasa dito. Mababasa mga katarantaduhan. Ay, alam mo ba kahapon, alas 11, pagdaan ko sa may Sampaloc Market, nagulat ako. Sabi ko, ba't kaya ang ingay? Naglabasan lahat ng vendor. Ultimo mga anak nila, mga bata. Kinalampag, ultimo mga lata, poste, takip ng kaldero. Tapos may mga Huwag placards. kang pupunta dyan, Era. Babatuhin ka dyan. Hindi, susunod. Sa susunod, sa City Hall napunta niyan. Oo, sa September 14. Oh, City Hall napunta eh. Buti nga. Magsama-sama na kayo. Huwag nyo nang antayin. Yan ang sinasabi natin, for the common good. Pag kami pinaglalaban at maraming maapektuhan, magsama-sama kayo. Huwag kayo magkakanya-kanya. Tama. Huwag kayo mag-selfie. Oo. Kasi 17 po, Public Markets pag dumating ang Association. oras, pagsisisihan nyo yan eh. Oo. Hindi ba, babala natin nung araw. Eh, si Mayor Lim, ang ganda na sana ng patakbo sa Maynila. Libre kayo lahat sa mga ospital. Sumugal eh. Akalain ninyong magbakasakali kayo. Oo. Sumugal yung botante, no? Gusto ninyo mapatunayan ang pagiging Mandarambong. era para sa mahirap. Eh talaga, hindi pa kayo nadala nung naging presidente yan. Ginamit Oo. ang mahirap. Mm-mm. Sinusubukan nyo pa na baka totoo o baka totohanin. Ayan na. Ano nangyari po sa atin? Huwag na pong ganun kasi pati yung iba na walang kinalaman sa pagboto ng mali, hindi sila makapagpa-ospital din. Dahil kailangan magbayad sila. Bayad. Ba't pa ako Bayad. magpapa-ospital dyan kung may pambayad din naman ako? Oo, doon ka na sa magandang klase. Di ba? Pupunta na ako sa medyo ika nga maganda-gandang ospital. Tama. Hindi pa ako babastusin ng doktor at ng nurse. Eh dyan, ang babastos daw eh. Ngayon, Ngayon? nung panahon nila, bawal yan. Bawal, oo. Patatawag ka Gwardiya pa lang sa ER, nakangiti na sa'yo. Alam mo ba minsan may nagsumbong, wala raw gamot. Ah. Abay, dumating si Mayor Lim daw, walang pinagsabihan eh. Walang security, wala lahat. Kasi malalaman kung dating si Mayor may hagad. Wala yun. Pumunta ron. Ini-inspeksyon, yung pala nakita ni Mayor Lim, itinatago yung gamot Naku. sa isang bodega. Eh, ba't nakatago ito? Yun, pinagmumura sila ron. Sinabon sila ng katakot-takot, di ba? Palit ka na kagad. Ayun may si Erap ba ho gagawin yun? Hindi. Makausap nga lang nyo, hindi eh. Nakausap nyo ba? Sabi nga namin eh. Nung sumugod sa Quinta Market, sa rally, yun, nakausap nila, namura Maraming sila. kasama eh. Oo. Di ba? Si Erap, Marami mapaglalakad mo mag-isa. Mm-mm. Katulad ng ginagawa ginagaya nga nila ngayon si Mayor Lim, ano? Dahil gumagaya. Talaga? Nagdadala ng wheelchair. Ha? Walang originality. Si Binay, gumaya, di ba? Si Erap din, ginaya niya yan, sila ni Loy. Ay, kaya nga. Pati dito, nakakita ako nung minsan dito, sa Minsan Juan naman, gumaya rin. Gaya-gaya talaga. Kita mo na, di ba? Oo. Kasi totoo ho yun eh. Oo. Nakita nila, totoo yun, yung mga pinagagawa ni Lim. Oo. Walang Jesus Mariosep. Di bale, sa Lunes na ho tayo. Malapit na ho kami mag-on-the-air, kaya huwag kayong bibitaw sa amin, ha? Inaayos lang ho ang transmitter. Mas malakas na tayo, no? Paalam ka na. Okay, hanggang Pero si Atong, di ba napansin? masigla. May gamot eh. May supply ng gamot to eh. Okay, hanggang sa Lunes pong ulit. Ito po si Rose Novenari. Ako naman si Peter Talaslas. Maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay dito sa Hataw sa Balita at komentaryo ni Ka Jeria at ni Percy Lapid. Ito po si Atong Mama, buhay po kayo. Iba nagagawa ng supplement eh. Ang tabayanan ninyo si Dr. Bien, ho? Makakasama ninyo, di ba? Pagkatapos po natin, susundan po yan ang programang ni Mayor Alfredo Lim at ni Mig Sil. Ito po si Percy Lapid sa pangalan po ni Ka Jeria. Pansamantala po magpapaalam, babalik kami Lunes sa ganito ring oras at himpilan. Maraming salamat at magandang Yumaga! Francis Tolentino!
A Trimedia Pro Incorporated. Narito ang mga kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang